Hala, ito ang nakakagulat ngayon. Lang, breaking news, biglang bumaliktad. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-usapan natin, medyo nakakagulat, di ba? Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Coach Oli. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli, mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. Syempre, huwag nyo rin kalimutang suportahan ang Banateros, mga katunay. Di ba? Mga idol natin yan, suportahan natin, ipagpatuloy natin. Ang pinaplano nilang ipa-impeach si BP Sara, pero naunahan pa ni Bongbong Marcos na mapa-impeach si Bongbong Marcos. Pero teka muna, huwag muna tayong matutuwa dahil hindi pa matatanggal ang adik. Ha? Oo. Ito pa, isa na namang kababalaghan sa gobyerno ngayon. Pasok! Nakaraang taon, nang i-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Kaugnay ng umano'y korupsyon sa confidential funds at pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Ngayong araw, isang impeachment complaint ang muling inihain sa House of Representatives. Pero sa pagkakataong ito, laban naman sa Pangulo. Ayon sa reklamo, dapat umanong ma-impeach si PBBM dahil sa graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Narito ang sinabing grounds sa reklamo. Una, ang umano'y pagpapadakip kay former President Rodrigo Duterte. Yan, una, okay. Ano daw yung mga grounds for impeachment kay Bongbong Marcos? Kasi may naghain po. Isa po ito, yung pagkikidnap kay dating presidente, kay PRRD. Yan po. Yan talaga yan, malinaw na paglabag yan, yung ginawa kay PRRD yan. Dahil sinasabi nga natin dito na wala ng jurisdiction ang ICC dito. So ang lumalabas sa pagkakadala kay PRRD sa ICC dyan sa The Hague is parang kidnapping talaga. No? Talagang hindi dumaan sa due process talaga yung kay PRRD. Gaya nung sinabi ni Bong Revilla, ni ex-senator Bong na di ba parang umano siya na sinasabi niya hindi dumaan sa due process. Pero buti pa nga siya meron siyang warrant of arrest. No, pero si PRRD talaga wala siyang warrant of arrest. Yung warrant of arrest na inano sa kanya, binabasa lang sa cellphone. 'Di ba? Yun talaga ang sinasabi natin yung kay PRRD na wala talagang due process na nangyari. Hindi talaga tama. Yan. Pero teka muna. Alam mo sa atin, good news po ito. Itong pagpapa-impeach ni Bongbong Marcos, good news. Bakit? Patungong International Criminal Court. Ikalawa, ang umano'y pagiging drug addict ng Pangulo. Ikatlo, yan, pagiging drug addict. Sa totoo lang, etong sa pagiging sinasabi sa bisyo ng Pangulo, hindi ako nagko-comment masyado dyan. Hindi ako nagsasalitang addict siya, hindi ko siya pinaparatangang ganun siya. Hindi ko siya. Siyempre, karapatan na ng ibang magsalita ng ganyan sa kanya yung iba. Pero ako kasi, ang basihan ko hanggat hindi lumalabas kung ano ang tunay na resulta. No? Kunwari, kung hindi pa siya nagpapakuha, ibig sabihin, wala pa. Parang sa akin kung ganun talaga yung naiisip na ganun siya, di bahala na sila mag-isip dun. No, pero ako kasi gusto ko muna lumabas yung resulta. No, para malaman natin. Pero kung lumabas man ang resulta, kung mag-positive siya, pero hindi ko naman para sabihan siya ng ganun. No, pero syempre yung ibang mga katulad nga ng iba na nagsasalitang addict siya, ganito, ganyan. Siguro dala din ng galit nila 'yon. So, dala ng paninib, dala ng dala ng inis nila. No? Kay PBBM, kaya nila nasasabi ng ganun.
'Di ba? Kaya nakakapagsalita sila ng ganun. Syempre, hindi rin natin sila masisisi kung bakit sila nakakapagsalita ng ganun eh. 'Di ba? Pero ako, kung ano man ang resulta niya, 'di ba? Wala siyang madidinig sa akin tungkol diyan. Hindi ko sa nililigtas sa sarili ko. No, kasi hindi naman ako ganun eh. Na magsalita lang ako, ganun ka. Kung ganun siya, edi ganun siya. Kung hindi siya ganun, hindi siya ganun. No, parang ganun lang. Bawal din yan. So lihitin mo yung Pero mga... totoo talaga yan. Bawal talaga sa isang naglilingkod sa taong bayan ang may bisyo. Lalong-lalo na nasa mataas na posisyon ka. Pinagbabawal talaga yan. Hindi pwede yan. Kasi 'di ba, yung sarili mo nga hindi mo kayang kontrolin. Paano mo makokontrol ang bayan? Syempre, kung bisyo man yung kinasasakupan mo kung bisyo man, kung nagugumon ka sa bisyo, alam naman natin, ang bisyo ng droga talagang nasisira ang utak mo dyan. Kahit gaano kang katino, kapag pinasok mo yan, magiging demonyo ka dyan. So, ibig sabihin, kapag gumagamit ka ng ganyan, sigurado, yung taong bayan, magkakandaleche-leche lang. Hindi mo kayang pamunuan yun. Dahilan. Ang umano'y pagkabigo ni PBBM na i-veto ang unprogrammed appropriations at other unconstitutional provisions sa General Appropriation Bill mula 2023 hanggang 2026. So ibig sabihin, merong nangyaring unconstitutional. Alam naman natin yung nangyaring corruption. Diretsuin na natin, yung nakawan. Pikit mata lang. Inapruban ni Bongbong Marcos. Tama din naman yan. Ika-4, nakinabang daw si PBBM sa mga kickback mula sa budget insertions at ghost flood control projects. Tama din naman yan. Ako'y naniniwala na nakinabang si Bongbong Marcos. O yan, tungkol doon sa nakinabang, syempre ako naman, bigyan natin ng katwiran kahit papaano ang Pangulo dyan. Hindi ko naman siya pinagtatanggol. Pero para sa akin, kasi sa akin parang gusto ko talaga lumabas yung mga ebidensya talaga Although nahuhusgahan na si PBBM sa ganyan, hindi ko rin talaga masisisi yung mga taong nagsasalita ng ganyan kay PBBM. 'Di ba? Hindi ko sila masisisi. Pero para sa akin, ang himuto ko naman kay PBBM, bukod diyan, is yung parang hindi niya napansin yung mga ganyang pandurugas na nangyayari. Siyempre, mga kasama niya yun Nakaikot sa kanya yung mga yun. Kumbaga, kailangan na mo-monitor mo yun Walang ibang makakaalam dyan na numero 1 kundi siya. Diba? Unang-una, ikaw ang dapat kumontrol sa kanila Ibig sabihin, kung nakalusot yung mga ganyang bagay, ikaw ang nakontrol nila. Hindi mo sila nadala. Hindi sila natatakot sa'yo. Diba? Parang binaliwala ka nila. Parang binastos ka nila ng ganun-ganun na lang. Na gumagawa sila ng kabalbalan pala dyan. Na yung pondo ng taong bayan nilulustay sa walang kakwenta-kwentang bagay. Tapos pinapaniwala ka nila na meron silang ginagawa at nilulustay sa tamang bagay pero hindi pala. Di ba parang niloko ang Pangulo? No? Kung tutuusin talaga, walang kapatawaran yun. Syempre, kapag ginawa ng tauhan niya yun, kanino tatalbog ang sisi? Kanino tatalbog ang responsibilidad na yan? Syempre sa Pangulo. Diba? Kaya nangyayari ngayon, lahat ng problema tumatama ngayon sa kanya. Mas malaki yung nagiging impact sa kanya. Kasi nga parang ang nangyari is napabayaan. Napabayaan na konsente na gumalaw ang katulad ng mga buhayang ganito. No? Nga una pa lang, kayang-kaya mo nang talagang swetuhin. Diba? Ang tanong kasi dyan, bakit mo pinabayaan? Kaya kung wala ka mang ginagawa na kickbacks o wala ka namang ginagawang ganon, hindi pa rin mawawala sa isip ng tao yan Kasi napabayaan Diba? Parang napaka-imposible naman kasing mapabayaan na lang sila ng ganon-ganon. Diba? Parang pirma ka lang ng pirma ng pirma, tapos hindi mo alam kung ano yung pinipirmahan mo, hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa pinipirmahan mo. Kaya mapapag-isip sila ng hindi maganda. Sa ghost projects. At huli, ginawa raw ng Pangulo ang ICI para depensahan ang kanyang mga kurap na kaalyado. Mismo rin. Tama din yan. Ha? Oo. Yung ICI nililis. Ano
ano bang napala natin sa ICI? 'Di ba? Nalinis lang yung anak na si Sandro at yung pinsan na si Tambaluslos. Oh, tama rin. Sa totoo lang talaga, yung ICI na yan, marami rin talaga nagsasabi na ginawa lang naman talaga yan parang pang ano lang, pang front. 'Di ba? Para masabi lang na nag-iimbestiga sila. Para masabi lang na kumikilo sila. Kasi yun ang hinahanap ng taong bayan eh. Oh. Tapos, syempre, kunwari, maimbestigahan, yan nga, sinasabi, si Tambi, sila yung mga nasasangkot, tapos wala din namang nangyayari. Oh, sino lang ba ang mga nahuhuli? Mga tauhan lang din naman. O, di ba? May naipakulong na ba na big fish? Ang ICI, wala naman. O, kita nyo nga ngayon, wala ng ICI. Di ba? Nung parang lumalamig na yung sitwasyon ng flood control project, biglang biglang nawawala na yung ICI. Pumapalit, parang ito, usapang ICC na uli. Isang attorney Andre De Jesus ang nagsumite ng reklamo. For good men to do nothing. And if someone does something, then at the very least, in my case, I could rest at night knowing I at least try to do the right thing. Win or lose. Ang endorser, si House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Siguro, nung nilapit sa akin ni Attorney Andre, pinag-aralang mabuti. Actually, hindi lang naman ako nag-aaral nito. Siyempre, yung mga legal natin. So, pinag-aralan namin ng halos ilang weeks. At nakita namin na ito yung hinahanap ng ating mga kababayan. Matatanda ang isa si Nisay sa mga umano'y contractor na pinasasampahan ng kaso ng ICI at ng DPWH noong nakaraang taon. Ayon sa joint referral na isinumite nila sa Ombudsman noong Nobyembre, si Nisay ang may-ari ng sole proprietorship na JVN Construction. 2021 at 2022 raw nang makatanggap ito ng 3 infra projects mula sa gobyerno na aabot ang halaga sa 73.7 million pesos. Nang tanungin si Nisay kung nakikipagtulungan siya kay VP Sara kaugnay ng inihaing impeachment complaint laban sa Pangulo, agad itong itinanggi ng kongresista. Hindi naman. Hindi ako naniniwala na talagang may kuntsabahan si BP Sara. Mamaya, relax lang, tatapusin natin to. Okay, may twist din nito eh. Hindi, pero sa totoo lang, no, dun sa dinidikit nila sa issue na yan si VP Sara, tungkol sa impeachment na isinusulong kay BBM, para sa akin, walang kinalaman ng mga Duterte dyan, lalo na si VP Sara eh. Kasi si VP Sara nga, gustong-gusto niya nga matapos ang termino ni PBBM. Gustong-gusto ni VP Sara na maging patas. Parang ang gusto niya, kung siya ang mauupong presidente ng Pilipinas, gusto niya dumaan sa tamang proseso na yung mismong taong bayan ang magluluklok sa kanya para walang masabi yung iba. Kasi syempre, kapag siya ay naupo, na-impeach si BBM, tapos siya yung naupo, ay marami na namang sasabihin yung iba, sasabihin na naman ng iba dyan. Lalong-lalo na to si Gadon. Kaya ka lang naman naging presidente kasi na-impeach yung Pangulo. Kung hindi na-impeach yan, hindi ka magiging presidente kasi wala ka namang supporter. Yun, di ba? Yung mga sasabihin ni Gadon yan. Parang syempre, ang gustong ipakita ni BP Sara dito, huwag kang ma-impeach. Ayusin mo sarili mo. Tapusin mo termino mo. Kung lalaban man si BP Sara sa pagiging presidente, gusto niya yung patas. Di ba? Parang ako kasi yun ang nagiging opinion ko, yun ang nakikita ko sa galawan eh. Kahit naman si PRRD, gusto ni PRRD na matapos ang termino ni BBM. Sa isang Facebook post, sinabi ng political commentator at public interest lawyer na si Attorney Jesus Falsis na may indicators umano na pro-BBM ang endorser na si Congressman Nisay. Posible Yan. Ito yan. Alam mo, itong si Falsis, may tama diyan. May tama dito. May tama siya dito, ha? Bagamat ito ay hindi ko maintindihan kung ano na ba talaga ang kalagayan nitong Falsis na to. Hindi ko naman nasusubaybayan ang kanyang vlog, no? Jesus Pero Falsis. ito ay sabi protector nasa kampo, sabihin na lang natin, nasa kampo ng administrasyon. Okay, so tama. Itong si Nisay, siya ang isa na bumoto doon sa impeachment ni Sara. Tapos sabi Siya din siya nag-create ng Maharlika Investment Fund. Siya din ang nag-close ng Bataan Governor
He is close to Bataan Governor Joet Garcia. Anong ibig sabihin nito? Siya ay pro-BBM. Oo. At ako'y naniniwala kahit naman si Baste sinabi, drama lang to. Itong ginagawa nila, drama, itong impeachment. Tsaka sa Bakit? totoo lang talaga, no? Sa totoo lang, kahit isulong yung impeachment na yan kay PBBM, hindi mangyayari yan. Hindi talaga mangyayari yan. Alam niyo kung bakit, mga katunay. 'Di ba? Maraming kokontra dyan. Alam naman natin, maraming gustong humarang kay VP Sara. Kung taong bayan siguro pagbabasihan mo, matagal nang na-impeach yan si VP. Pero kung yung mga nakapwesto dyan ang hihingan mo ng opinyon ng boto, lamang kay BBM ang mga kampi dyan. 'Di ba? Siyempre, hindi sila papayag eh. Kita nyo naman sa administrasyon ngayon. O malaya silang nakakagalaw. Malaya nilang nagagawa ang mga gusto nila. Napakaluwag ng administrasyon ngayon. Ngayon, kung babalik ang administrasyong Duterte, ay alam naman natin napakahigpit. Hindi makakaporma ang mga paporma-porma. 'Di ba? Kung haya-hayang buhay mo, mawawala yan. Oh. Marami pa. O kaya talagang hindi sila papayag na si BP Sara ang uupo. Gagawa sila ng paraan para si Sara Duterte ay hindi makatakbong presidente. Kaya itong impeachment na to kay PBBM, tingin ko parang drama lang to. Para masabi lang na pati siya gustong matanggal. Parang gano'n na lang yan. 'Di ba? Hindi ako naniniwalang mai-impeach ang Pangulo. Kahit ako gusto ko matapos din ng Pangulo yung termino niya. Kasi baka mamaya may magbago eh. Baka mamaya sa natitira niyang ilang taon na bago matapos ang termino niya, is makagawa pa siya ng kabutihan. Sana nga. 'Di ba? Oh. Bakit kanyo? Kasi pag hapsyaw ang isinampang impeachment, for 1 year, hindi na mapapa-impeach si Bongbong Marcos. Isipin mo, pro-BBM ang nagsampa ng impeachment. Ako'y naniniwala, tama yan. Tama yung sinasabi. So bakit good news? Kanina, Coach Oli, sabi mo good news sa atin. Ibig sabihin, desperado na po si Bongbong Marcos. On the defensive mode na sila. Kasi pati yung impeachment laban sa kanya, pinapabricate nila. Hindi lang tulay ang ninanakaw ni Bongbong Marcos. Pati impeachment ninanakaw niya na. Pati impeachment pinepeke na niya. Ibig sabihin, ganun sila kadesperado na within 1 year, alam niya, it's very, very possible matatanggal siya. At isa dyan, ang dahilan, itong impeachment. Kaya inalis na niya. Inalis niya na sa... inaalis niya na doon sa possibility na magamit yung impeachment. Pero marami namang pamamaraan pa. Pero at least, nabawasan siya. Kaya nga, ito alam natin, ay drama-drama, pero sa isang banda, nakikita natin na talaga malapit na, malapit na si Bongbong Marcos at mismo siya, alam niya. Okay, pero may didiscuss ako dito about doon sa Congressman Nisay. dito ba about sa mga sinasabi ni Falsis. Posible rin daw na mahina ang isinampang complaint para mapigilan ng isang mas matibay na reklamo ayon umano sa kanyang source. Matatanda ang isa rin si Nisay sa mga pumirma sa lumusot na impeachment complaint laban kay VP Sara. Tila naging abogado naman noon ni First Lady Liza ang complainant na si De Jesus. Ito pa ha? Nako, Bisa nyo, mga magkakakoneksyon pala yung mga yan. O halatang drama lang to, parang pelikula lang, para masabing may impeachment lang. Tsaka para malagpasan nga naman, syempre sa isang taon, pagkalipas nun, wala na, hindi na siya may impeach. this is very, very ni Lisa, etong nagsampa ng impeachment. Kasi sa totoo lang, hindi naman mga DDS o yung mga pro-Duterte ang magsasampa dyan.
No, sa tingin ko, alam naman kasi ng mga DDS ng mga pro Duterte, no, na nasa kanan ng mga Duterte, alam nila yung mangyayari. 'Di ba? Alam na dihado. Kaya hindi sila magsasampa niyan. Kaya kung may magsasampa man ng impeachment sa Pangulo, hindi sa mga pro Duterte galing. Sigurado 'yan. Hindi ba pinaglululoko nyo ang taong bayan yan? Anong makikita mong dahilan na yung abogado nung asawa Grabe. ang nagsampa para sa impeachment? Bigla-bigla na lang? Mantakin nyo, ano ba problema nila? 'Di ba? Ito pala, abogado ni First Lady to. Nagsampa ng impeachment kay BBM. Tapos yung isang congressman kanina. Oh, party list. Oh. Bata-bata pala ng administrasyon. Oh, bakit anong problema nila? Bakit? Parang, ayaw na nila sa pamamalakad. Ganun, parang napakababaw naman. Ang bilis naman. Ibig sabihin niya, kung ganun, parang pumapalimbing kayo niyan. Kaya ang pinakamalapit kasi dyan, ang pinakamalapit, is yung, ito'y palabas lamang. Na para masabing, pati siya nai-impeach. Pati siya ini-impeach. Parang ganun yan eh. Bigla-bigla ka na lang nagsalita about sa maling ginagawa ni Bongbong Marcos na dati naman ay hindi. Kuntsabahan ng abogado at ng asawa. Bakit ko po idinidiin ito? Kasi mamaya lang, meron akong ipapakita. Kuntsabahan din, di umano, ng isang abogado at saka nung Naku. isang tao. Eto naman, bagamat hindi natin alam kung totoong may sabuatan, pero sino namang maniniwala? Abogado ka. Matatanda ang nagsampa ng disbarment case si De Jesus laban kay Attorney Glenn Chong dahil sa isang negative remark nito laban kay FL noong 2024. Di ba? Ano yan? Connection pala Ano yan, nang ha? kalukuhan ginagawa ninyo? Sagad Bisto. na kayo talaga sa panloloko sa taong bayan. Huli. Tama na yan. Para tama. sa agenda, Joe. Ito po, tingnan natin. Maging observant lang tayo dito, ha? Ito'y paalala lang po. Ayun, natating natin kaya ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natin kaya natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin na reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.